Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat natin sa low pressure area na ating minomonitor ngayong araw ng Linggo, ika-25 ng Mayo taong 2025. Patuloy pa rin ang epekto ng easterly sa mga lugar sa Luzon. Sa Metro Manila, inaasahang magiging maayos ang panahon, ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms dahil sa easterlies. Pinapaalalahanan ng mga kababayan na maging alerto sa biglaang pag-ulan. Dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone at ng LPA, ang silangang bahagi ng Visayas ay magkakaroon ng maulap na kalangitan at localized thunderstorms. Ang mga lugar ng Negros Oriental at Siquijor ay inaasahang makakaranas ng malakas na pag-ulan. Mayroong heavy rainfall warning sa mga nasabing lugar. Maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga lungsod ng Rojas, Iloilo, Sagay, Cebu, Kabangkalan, Dumaguete, Tacloban, Silago, at Calbayog ay inaasahang magkakaroon ng maulap na kalangitan at biglaang pag-ulan. Dahil sa ITCZ at LPA, ang Mindanao ay inaasahang magkakaroon ng malawakang pag-ulan. May posibilidad ng pagbaha sa mga lugar ng Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Cotabato, Maguindanao del Norte, Basilan, Sultan Kudarat, South Cotabato, at Sarangani. Mayroong heavy rainfall warning sa mga nasabing lugar. Maging alerto sa posibleng pagbaha. Dahil sa papalapit na LPA, ang buong Palawan ay inaasahang magkakaroon ng thunderstorms. Inaasahan na sa ika-26 ng Mayo, ang LPA ay lubos nang makakaapekto sa Palawan, kaya't maging handa sa malakas na pag-ulan. Wala pong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating karagatan. Ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda na maging maingat. Pinapaalalahanan ng lahat na maging alerto at maging handa sa mga posibleng epekto ng mga weather system. Patuloy na subaybayan ang mga ulat ng panahon para sa inyong kaligtasan. Ang LPA ay isang pangunahing dahilan ng malawakang pag-ulan sa bansa bukod sa ITCZ. Babala sa panahon, patuloy na pag-ulan. Apektadong lugar, Palawan, Negros Oriental, Misamis Occidental, Siquijor, Zamboanga, Basilan, Sulu, South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, Sarangani. Intensidad ng ulan. Ang mga lugar na may kulay dilaw ay maaaring makaranas ng 50 hanggang 100 mm ng ulan. Babala, ang patuloy na pag-ulan, lalo na sa Zamboanga, ay maaaring magdulot ng pagbaha. Maging maingat po tayo. Palawan, inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 mm ng ulan dahil sa paglipat ng cloud cluster mula sa Zamboanga patungo sa kanluran. Manatiling alerto lalo na kung nakatira sa mga lugar na madaling bain o prone sa landslide. 3 araw na pagtaya sa panahon. Metro Manila, Baguio, Legazpi. Partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers at thunderstorms. Visayas, manunumbalik sa partly cloudy to cloudy skies maliban sa Iloilo na magkakaroon pa rin ng call upon sa Lunes, ngunit babalik sa partly cloudy to cloudy skies sa Martes at Miyerkules. Mindanao, magiging partly cloudy ang kalangitan, ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Paglubog at pagsikat ng araw, paglubog ng araw, 6:20 p.m. Pagsikat ng araw, 5:26 a.m. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Sa maging lagi ng panahon ngayong araw, dito sa buong bahagi ng Luzon maliban na lang sa area ng Palawan, ay makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May kainitan pa rin po yung panahon na mararanasan natin sa tanghali at sa pagsapit ng hapon at gabi ay posible po tayo makaranas pa rin ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. Kaya paalala pa rin po para sa ating mga kababayan, kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw at sa mga biglaang pag-ulan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius, sa Baguio ay 17 to 26, sa Lawag ay 25 to 34 degrees Celsius, samantala yung maximum temperature naman sa Tagaytay at Legazpi ay maaring umabot hanggang 33 degrees Celsius at sa Tuguegarao ay 38 degrees Celsius. Samantala, maulan na panahon pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Mindanao, maging sa bahagi na rin ng Visayas at Palawan. Dulot pa rin po ito ng ITCZ at malalakas na pagulan pa rin yung posible nating maranasan, lalong-lalo na dito sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, maging sa ilang bahagi pa ng Northern Mindanao at Davao Region, maging dito rin sa bahagi ng Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan
kababayan or doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating mga kaligtasan. Ang maximum temperature po natin dito sa bahagi ng Puerto Princesa, Cebu, Tacloban, Zamboanga at Cagayan de Oro ay maaaring umabot hanggang 30 degrees Celsius. Samantala dito naman sa Kalayaan Islands, Iloilo, maging sa bahagi din ng Davao ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa ating heat index or yung damang init, dito sa Metro Manila yung forecast heat index natin ay maaaring umabot hanggang 40 degrees Celsius at 45 degrees Celsius naman sa bahagi ng Cagayan, Ilocos Norte at Pangasinan. Na malaking area pa rin ng Luzon yung posible pong makaranas ngayong araw ng heat index na maaaring umabot sa danger level, partikular na po yan dito sa ilang areas sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa ilang bahagi din ng Calabarzon, Mimaropa, at sa area din po ng Bicol Region. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan hanggat maaari limitahan pa rin po natin yung ating mga outdoor activities, at kung hindi naman maiiwasan ay from time to time magpahinga po tayo, and ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan.